Hi, good afternoon. It's 12th of September. It's a Saturday, and we are here in Vermosa. I said we because I have a guest for today. Uh, my guest is my good friend, Good friend. Mr. Albert Espiritu. Can you say hi? Hello, everyone. To your listeners, I don't know that you have a podcast. Actually, it is a secret that I have a podcast, but actually, we are planning to make this a weekly thing. So we are planning to record every week. Anyways, yeah, that's it. Can you please introduce yourself? Hi, I'm Albert. What do you do? What do you do? What I do, I work at a BPO company for siguro since 2009 for in BPO industry. So, ayun. I cannot disclose the account. So, sa mga BPO peeps, they know what I'm talking about. Okay, so yeah. Anyways, for our first episode, Episode. actually, I was the one who chose this because since my guest is kind of addicted to the BL series, I suggested that we do or we discuss BL. So, Albert, what does BL mean? It's boys love. It's boys love. Boys love. Akala ko talaga BL means Baklaan lang. baklaan Joke lang. lang. Baklaan lang. Hindi. BL are shows or movies that stars or showcase ang boys love or I think it's also called yaoi. Mga nasa porn, they know what yaoi is. So, Sorry. What does yaoi mean? basta it's boys love. Yaoi. Yaoi, Y-A-O-I. Yun yung spelling. So, it's boys love. Pero it doesn't necessarily pag sabi mong yaoi or BL, it's porn agad. So, basta it's showcase young boys or young men being in love. Young. Yeah, yeah. So, pag sinabing BL, so it caters to like a specific group of people. Pwede, you can say that. Pero kasi, BL series or BL movies actually, ayon sa aking research, na it is, BL caters to women, actually, to women, not gay men. More on, it caters to women. Yun. Women? Oo, women. I really Women. thought yung BL is for like gay men lang. Kasi kasi it's boys love, kasi it's two men. Kaya nga, parang nag-expand na rin yung market nila from complete women to all women to gay people. Gay men. And siguro to straight girls, I don't think ang straight boys will appreciate that much. Pero ayun. Okay. So far, what are the BL series that are currently ongoing? Ay marami. So kung if you're talking about Thai, marami. Ngayon, meron na ring Filipino BLs kasi it's kinda trend siya eh. Parang medyo bandwagoner na nga ako. Pero sa akin kasi siguro 2000, hindi ko alam kung anong year eh, nakalimutan ko. Yung movie ni Mario Moore, he was young then, siguro mga 15 years old lang siya. Yung Love of Siam. Yun, doon nag-start lahat yun. Ayun ang pagkakaalam ko. Sa Thailand, doon nag-start lahat yun. So that specific movie started this BL thing. Siguro, siguro doon nag-start talaga siyang mag-boom. Pero kasi, sa Thailand, or I think kahit sa Taiwan, sa Japan, or ang BL, they started as novels. Ayun, novel siya, in a form of books, syempre. So, ngayon kasi pati Wattpad, so, doon siya nag-start. Then, itong mga media companies, like for example, GMM TV sa Thailand, ini-incorporate nila into, ginagawa nilang series. Then, ayun, may market kasi sa Thailand eh. Ayun. So do we have BL things or BL series here in the Philippines? Meron, pero may pinapanood ako Quarantines, kasama si starring yung nasa ano pangalan to, A Soldier's Heart, shit, kalimutan ko.
Basta yun. Yun yung meron ngayon, pinapanood Ito ko. ba yung nag-PBB? Ay, nag-PBB ba siya? Hindi ko alam. Basta lately, anong nag-boom kasi nga yung, dahil nga sa Together, it opened, Together, yung Sarawat. Sarawat and Tyne. Doon nag-open eh. Siguro nakatulong din nga yung quarantine, yung lockdown, kaya ang daming nanood ng Together, hindi lang sa Thailand, kundi sa ibang parts of the globe. Lalo dito sa Asia, sa Philippines. Kaya yon. So, yung ibang medyo late bloomer sa BL, bukod sa Together, pinanood yung mga past BLs like yung Sotus S, Sotus S, Dark Blue Case yon, to name a few, na, ayun, kaya nga, kaya bigla siyang nag-boom. Nung nag-boom nitong, siguro nung February, March, kasi February nag-start yung Together, ayun, nagkaroon ng Pilipinas, nung ABS meron yung kay, pangalan to, yung kay Tony Labrusca, siya kay, I haven't watched that. ano ba, parang gusto kong magbigay ng opinion dyan. Maybe we can discuss that later. Pero Ayun, let's talk sample about nun. BL and its history. History, You know, ayun. how big is this BL thing and anong nagagawa niya in today's society? Today's society. Siguro, big siya sa Thailand. Big siya. Di katulad dito sa atin sa Pilipinas na may love. Ang love teams is boy, girl, ganun. Sa kanila, mas malakas ang market ng mga boy to boy or BL love teams. Mas malakas ang market nila eh. So ano sa tingin mo yung reason behind it being big in Thailand compared to other countries? Kasi siguro yun nga, because ang kinikater talaga ng BL is women. So, syempre, ang entertainment industry, siguro kahit Thailand, is ang nagpapatakbo is gay men and women. Kaya ang lakas niya, sa tingin ko lang ha. Sa tingin ko. Then, incorporate na rin dito sa Pilipinas, dahil nga, boom siya. Ayan. Masasabi mo rin ba na nasa rin yun, nasa culture and acceptance of gay people kaya nag-boom bigla yung BL? Ewan ko lang. Pero sa Thailand kasi, hindi pa naman approved ng same-sex marriage doon. Pero siguro dahil sa... Hindi ba? Alam ko hindi pa. Pero ongoing pa. Alam ko, di ba parang pwede na? Hindi pa siya legal. Hindi pa siya legal ang alam ko. Pero hindi... basta alam ko ongoing siya na pinipetition sa government nila to legalize same-sex marriage. Ayun. Okay, interesting. So, if you are going to compare BL series ng Thai sa BL series ng Philippines or ng ibang countries, what is the difference? Siguro kasi napanood ko yung dito sa Pilipinas. Ayoko bibigay bang opinion ko. Medyo trying hard kasi. Kaya ako nasabing trying hard kasi nga biglang nag-boom. So, itong mga production companies dito sa Pilipinas, produce sila ng mga BL. Siguro ang difference nila, sa Thailand kasi, more on mashing, talagang kilig. For example, yung Together. Kaya ako napapanood ako niyan kasi yung simpleng chemistry nila, yung simpleng chemistry nila na parang Meteor Garden feels nung na early 2000s na simpleng kilig, ganon, high school kilig, yun yung term ko. Ayun. Yung dito sa Pilipinas, for example, yung pinapanood ko? Sa Kristan. Actually, di ko na siya pinatapos kasi medyo na-bored ako. Medyo siya, dramatic. Dramatic siya. Na ang conflict ganito, na parang yun nga, the word sa Kristan, both, yung isang character, sa Kristan siya, sa church. So, yung conflict nandun na. So, may drama sila nung partner niya. Yung ganon. Kasi tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayo sa drama. Ayun, kaya siguro gano'n ang ginagawa nila, which I find na parang, alam mo yun, parang yan na naman. Yun lang feeling ko. Hindi ko naman sila binabash na parang, ay pangit, ganyan, or parang trying hard na copycat, ganun, bandwagon, pero parang, hindi nila nakuha yung kiliti ko na nakuha ko sa Thai BL, or kahit meron ng Korean may napanood ako Koreans! Oo, meron nga, pero parang 20 minutes per episode lang. Ano ba to?
Ongoing to? Tapos na. When Your Eyes Linger. Yun yung title. When Your Eyes Linger. Ang kwento It's naman a BL series? Mm-mm. Korean? Korean nga. Hanapin mo. When Your Eyes Linger. Hanapin ko. Pero Kasi ang kwento... so far, parang alam ko, the Koreans are not that open to... Kaya hindi siya mainstream. Unlike ng mga Crash Landing on You. Hindi siya mainstream. Ayun. Meron siya When Your Eyes I don't know Linger. that. Basta ang kwento nun is, ito na open ko wait lang. So, gaano kahaba itong series na to, the Korean series? Ano lang siya, parang 8 episodes, tapos 20 minutes, hindi, 10 minutes each lang siya. Basta ito, yung kwento niya is, si Han Tae-ju, isa siyang mayaman na guy, tapos meron siyang bodyguard, kasi nga parang, ano yung chaebol, siya, sa, basta shaable siya, air siya, tapos meron siyang bodyguard. Tapos yung bodyguard niya, nag-in-love sa kanya, nagka-in-lovean sila. Taray. Then, The bodyguard. tapos then nalaman nung father ni Han Tae-ju, yan, sinesearch ko, ni Han Tae-ju, then, pinag-iwalay sila. So, does it have a happy ending? Oo, happy ending siya, actually. Parang They went to Japan. Parang after 5 years. So they left Korea. They left Korea. Alam mo, parang medyo Pilipino yung nangyari, kasi di ba, kunyari, may parang yung parents ayaw, halika papadala kita sa, yung ginawa sa kanya, pinadala siya ng daddy niya sa UK para doon niya ipagpatuloy yung pag-aaral. To reform. Hindi naman. Doon siya mag-aral para paghiwalayin sila. So, ayun yung nangyari. Then, after 5 years yata, nagkita sila sa Japan. Kasi yun lang, ganun Nagkita lang siya. lang sila sa Japan, so it doesn't necessarily mean na tinanggap sila. Hindi na pinakita eh. So, parang it's an open-ended na ending, ganun. Parang, Parang it's up to the viewers to make a conclusion. Yeah, to make an ending for it. Mm-mm. Interesting. I think I'll try to watch that. 10 minutes lang siya per episode. Nasa Viki siya. Viki. Yeah. Kasi very busy ako ngayon with Blackpink. So, I sa mga know. listeners ko dyan, I know I have been like, always Blackpink na lang yung topic ko. So, today's topic is very different. So, ayun. So, let's move to another type naman, which is movies. Movies na. So, move naman tayo from BL to gay movies. So far, ano yung pinaka-favorite mo na gay movie? Ay, yung bukod sa visually stimulating. Oh my God, visually Hindi, alam mo, matagal. From the story, yung medyo malaman Gay naman. movies, alam mo, actually, dito sa Pilipinas, matagal na ang gay movies. Example, ano ba tingin kay Rosana Roses? Tsaka yung Ricky Davao? Huh? Hindi, seryoso. Tawag to, nakalimutan ko. Patikim ng pinggan. Hindi. Hindi. Nakalimutan ko. Kasi when you say Rosana, talagang unang papasok sa Wait, isip I'll mo, search. it's parang medyo Wait parang lang, bold. Pero maganda yun, Rosana Roses, Ricky Davao. What's the story? Yun na lang. Anong Basta story niya? mag-asawa si Ricky Davao tsaka si Rosana Roses. Then, Ricky Davao figured out na he's gay. Hindi. Ang tawag to? O si Rosana yung gay. Ang buhay, wait. Ayun, ang lalaki sa buhay ni Celia. Now, ang nangyari dyan, mag-asawa si Ricky Davao tsaka si Rosana Roses. Pero merong gay lover si Ricky Davao. Ang pangalan to? Nakakalimutan. Gay lover, big sabihin mo secret, or is Rosana aware of what is happening? Hindi siya aware. Nalaman niya na lang na Rosana Roses, si Ricky Davao is, ayun, si Alan Paule. Si Alan Paule yung yung lover niya. For how many years tinago ni Ricky Davao. Then he knew, ayun, family man na nga siya. May asawa at anak na sila ni Rosana Roses. Then suddenly, ayun. So, anong ending? Is it like Ricky Davao loves the guy but he loves the his guy. family first? Parang, he loved his family and he loved the guy. Parang true love niya si Alan Paule. where does Rosana fall into the picture? Hindi ko na masyadong maalala. Pero I guess, things like that really happen in real life. I mean, yes. I guess a lot of Filipinos, I'm not, don't take my word for it, pero from what I know, some Filipino men are really afraid of, parang, bading, so kasi dito they what they do is they try hard to have a family, to
to have kids, pero deep inside they are gay, and eventually, parang, parang nagkaroon ako ng office mate before. Kasi babae itong office mate ko. Then, her story was, may asawa siya. Tapos, yung asawa niya, good provider. Tapos, ano pala, kaya pala lagi siyang dinadala sa salon, binibisan siya, binibilan siya ng... Yun pala, gay yung guy. So, after being married for 20 years, the guy finally opened up to the wife and told her na, I'm gay. So, etong girl, parang love naman niya yung asawa niya, and she doesn't want to, let him suffer more. Sila. Yeah, they ended separated. Yeah, separating. Pero ayun, nasaktan yung girl syempre. Pero 'di ba, parang ang hirap naman noon na parang 20 years na tayo magkasama tapos bading ka pala. So, kasi sa atin ngayon siguro nung mga yesteryears, hindi mahirap tanggapin ang mga nasa LGBT. Ngayon kasi tanggap na pero hindi tolerated. Gets mo? Yeah. That's what tanggap I've been telling people pero hindi tayo tolerated. Tayo LGBTQ tayo. Siguro our friends, yes, oo. There are friends. They know us. Pero yung people those people who don't know us, ay bakla ganyan. Lalo ngayon, ang dami ng classifications. Lalo yung may mga baklang pogi. Ay, sasabihin, they will say, ay sayang ka. Pwede ka pang magkaanak ang pogi mo, ganyan. Alam mo yun, ang bullshit ng mga ganon. Ano naman, 'di ba? Ano naman if you're good looking, hindi ka na ba pwede maging bakla or gay or lesbian, 'di ba? Yun kasi, yun ang sa akin yun ang current situation ng Pilipinas. Unlike kasi siguro dahil Catholic tayo Catholic country most of us are Catholics. Most of us are Catholic at saka yung tradition ng Pilipino. Unlike sa Thailand, they're Buddhist So parang merong acceptance under society. Yun. Kaya wala masyadong group of people that will, judge you. Exactly. And, put you into a specific box na dapat dito ka lang. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, they will say, kahit, hindi ko naman nilalambaster ang church, pero, di ba, they always say na, ang mga, di ba nga kasi dati, they always say na hindi tinatanggap ang mga nasa third sex kasi wala yan sa Bible. Then eventually bigla parang kumambyo sila na they're all people, LGBTQ people are accepted and loved by God. Pero yes, we all know that we are loved by God, pero hindi lahat tinotolerate tayo. Ayun lang. Alam mo, you know what? I guess this kaka-follow ko sa mga Facebook. No? May nakita ko na church. One specific church that they are openly accepting gays. Ang Catholic? Catholic church. Good. Catholic church. And ewan ko kung true, pero kasi parang finalo ko lang sila sa Facebook. I forgot the name, sorry. Ayun, sabi nila, they are Catholics. Tapos yung pinaka-pari nila is very accepting of the LGBT community. So I find it really cool. Sana magkaroon ng chapter lahat. Dito sa Cavite. Sana all. Pero hindi naman kasi kailangan ng kunyari itong church na to accepting. Sana lahat, sana lahat, 'di ba? Accepting. Hindi lang yung church na yun na fina-follow mo, but sana lahat maging open-minded. Yun yung gusto ko palang tumbukin. Sana maging open-minded sila. Kasi ako open-minded akong tao. So, when you say open-minded, gaano ka open? Gaano ka open? Siguro kasi pag open-minded ka, you won't judge. Sa tingin ko you won't judge. Kunyari, ako, parang tinatanggap ko kung anong meron ka, kung anong nangyayari sa'yo without any judgment. Diba? Katulad niyan, dati naloko ka. Naloko ka ng isang girl, pero kinakayaan lang kita kasi nag-open-minded ako baka kasi sa kanya okay lang. Mahal niya kasi ganyan. So sana ganun din yung mga ibang tao. Maging open-minded sila. Masyado nagiging close, hindi naman close-minded. Siguro open-minded sila with reservations. Gets mo? Open-minded with reservations. So, sarap i-hashtag. Hashtag. Open-minded sila pero kasi ganito yung church, we're in a Catholic country.
Pero sige, accept na. Yung ganon, yung mga ganon. So, sa tingin mo with what is happening right now, gaano pa katagal bago maging maiba ang pananaw ng mga Filipinos on It's gays and lesbians and, the LGBT community? it's hard to say, yung complete acceptance and Yeah. tolerance. It's hard to say. I guess Hindi we are ko, being really tolerated. Pero being accepted for what the LGBT community is all about. Gaano pa katagal sa tingin mo? Hindi ko alam with what's happening with the pandemic. Hindi ko sure. Pero siguro slowly, lalo yan ngayon, boom ang BL. So everyone, lahat ng Filipino citizens, magiging open-minded sila. Pwede palang ganito. Sa Thailand ganito. Yeah, kasi parang may Diba? exposure May na eh. exposure, yeah. Parang nakikita na nila Oo. visually, parang, ay, it's possible It's pala. possible pala. It's really happening. Exactly. It's Precisely, true. oo. Na may ganito. So, why not dito sa Pilipinas, hindi natin tanggapin? Or, yun nga, hindi pala tanggapin. Hindi natin i-tolerate. Yeah. Diba? Like having kids, some gay men. Actually, may taga Cavite na Sino yan? Char. na influencer na magjowa sila at meron silang anak. Okay. Two gay men. Ay, sino? Tapos Char. sa vlog si Sarah and Tanj, Mhm. may kids, Mhm. living like a family. Actually, they are a family, not like a family. They are a family. Sino yun yung CNN anchor? May anak. Gay din. Ang pangalan to yung Pogi. May anak siya eh. Yung Anderson Cooper. Yeah. Anderson Cooper. So, Yun. ayun. Medyo nakakainggit, no? Na sana ganun din dito sa Philippines. Oo, na ganun yung parang- tolerance at acceptance. Kasi siguro yun nga, marami kasing factors na hindi mga factors na hindi matanggap fully ng mga Pilipino ang ganyang setup. When it comes to actually, LGBTQ. minsan with friends, parang alam mo naman na tinatanggap ka, pero may mga side comments. Yan. Yeah. Feeling ko yun nga, it goes down sa dapat open-minded kang tao. Kasi kung open-minded kang tao, walang side comments. Yeah, you wouldn't say such things. Oo, no words. I'll accept you, ganon. Parang, ay, sayang. Ay, sayang. Parang Oo, diba? ganon. May Ay, laging diba? may, Bakit ganon? Matalitong, dinslister ka kaso bakla ka kaso lesbian ka. Yung mga ganon. Kahit sa work, di ba? Alam mo na experience ko yan. Nakwento ko na ba yan sa'yo before? Hindi. Nung nagsa-start tayong magtrabaho, nung kakagraduate lang natin, I applied sa Philtrust Bank. Kasi may kakilala si mama. So, she's pulling strings. Tapos, edi yan, nag-apply ako. Then, the interview, they asked me if I'm gay. Sabi ko, yes, I'm gay. Then, syempre, comment. hindi siya kumoment. Then, siguro days after, so wala akong narinig na feedback. Then, sabi ni mama, sasabihin ko ba baka na kinig? Huwag mo sabihin yung pangalan. Sabi ni Tita Tut, sabi ni Tita Tut mo, binabae ka, that's a term. Kailangan smarte ka, ganyan. Though my mother accepts me naman. Alam naman niya ever since. Pero kasi yung that feedback from the company, parang sinasabi na, dahil We you're could gay. have hired you. We can't hire you because you're gay. Ano? Pero because you're gay. Especially you're kasi not. bank yun Philtrust Bank. Ay, so, oh my God, sinabi ko. I'm so, baka may listener kang taga Philtrust Bank. Sa, So this was like sa Manila branch. 15 years ago? 2007 siguro. 2007, 2008. How many years ago was that? Ano na ba? Hindi ko alam 12, 13 years ago. Ayun. Okay. Anyway, so, ayun nga. So, ang dami na natin na pag-usapan. Wala na tayo sa BL series. Pero let's go back. So, nagsabi naman na tayo ng mga insight natin, mga comments natin about the series. So, sa tingin mo, what can Filipino or what can, producers and writers do to improve BL series or para magkaroon lang tayo ng mas quality movies and series? Alam mo yan yung gusto kong tumpukin, yung quality. Kasi katulad niyan, nung nag-start yung Sakristan, ang ganda ng trailer, marketing sa YouTube. Kasi sa YouTube lang siya Then nung pinanood ko, oh my God, parang bland. editing, ang bland, yung acting, sorry The story. yung story, nagigets ko yung story.
Pero yung execution, because siguro sa editing, hindi ko naman sinasabi na kailangan bongga. Pero kasi kung gusto nating maging at par with how the Thai do it, 'di ba? Effort. 'Di ba? Effortan. Ang nakikita ko pala budget na ba yung issue? Budget? siguro din pwede. Oo, basta kailangan yung proper magandang execution. Kasi mayroon na akong Bakit low budget din naman ang Sarawat, let's be honest. Ayun nga, hindi kasi alam mo kaya biglang nag-boom 'yan. Kaya nag-boom kasi obviously low budget siya nung una dahil nga sa mga editing, pero kasi yung story, alam mo doon siya yun yung charm niya, yun yung charm niya. Basta maganda yung story. So siguro pag kung i-mix mo siya magandang story, magandang execution. Ayun siguro, oo. Talagang kung yun ang ia-apply ng mga Filipino producers or filmmakers, why not, 'di ba? Isa pa lang ang napapanood kong maganda so far, pero My Day the series. Medyo trying hard din yung title. Pero ang nakakatuwa, kahit pandemic, nagagawa nila ng paraan yung nasa YouTube na rin yun. Pero hindi ko pinapanood. Nila ng paraan? Medyo nag-shoot sila sa labas. Sa Tagaytay ang nila, ang setting nila. Sa Sky Ranch, ganyan. Maganda, para ka nanonood ng movie. Maganda. Ganong pero hindi ko na alam kung ganong level. Hindi ko alam kung anong episode na, I think nasa 7th episode. Sino nag-produce nito? Hindi ko alam. Yung mga actors, kilala ba to? Yung lead guy, nasa siya sa Showtime, yung yung Bida Man, kasama siya sa Bida Man eh. Okay. Oo, pero basta yung isang lead guy, teka hanapin. So what we can do to improve BL series or BL movies here in the Philippines is 1, budget. 2, execution. 3, the story itself. The story itself. Oo. So ano ba sa tingin mo yung pinaka-perfect mix of a good BL story? Sa akin, yung mismong story. Kasi, ano dapat meron dun sa story? Is it supposed to be dramatic? Kailangan ba very realistic? Hindi ako sure kasi depende yan sa viewer eh. Kung papatok. Sa akin yun nga kasi, katulad niyan, yung sample natin yung Together. For me, in my opinion, hindi siya yung pinakamagandang BL na napanood ko. May mas Story-wise, oo. May mas maganda. Yun lang kasi, yung charm, yung execution, doon yun yung nag-factor in, kaya nag-boom talaga siya. May mas maganda pa, in terms of story, may mas maganda pa. For me, ewan ko kung may mga nakikinig, yung Until We Meet Again, parang reincarnation siya eh. Biro man reincarnation na incorporate nila sa BL. Maganda siya. 2019, hindi siya under GMM TV, pero maganda siya. Ito ba yung sinabi mo namatay? Oo, namatay. Ay, sorry. Hayaan mo sila. Spoiler. Baka gusto lang nila panoorin Until We Meet Again. Si Fluke at si basta maganda siya. Maganda execution. Ang ganda kasi mahilig ako sa tragic at saka drama. Ayun. Medyo tragic siya, pero magandang happy ending naman siya. Basta kung sa story at sa story lang, walang panama for me, walang panama doon ng Together. Pero nga again, yung charm nga kasi ng Together, kaya ang dami niyang nahatak. Nagkaroon ng maraming following. Following, oo, because of the simple charm of the story na high school kilig. Ganun lang siya. Yun yung for me yung naging perfect formula nila. Kasi lahat tayo na-experience yun. Kaya nga so very relatable siya. Exactly, relatable. Kaya nga sabi ko kanina, ang Together is like Meteor Garden. Ganun siya. Yung formula niya, high school kilig. Simpleng ganun bully. lang. Oo, bully. Then, nagka-inlaban. Yung ganun lang. Medyo cliche na siya. Feel good. The story looks cliche na. Medyo cookie cutter na. Pero, bumebenta pa rin. Ganun lang siya. Gusto ko yun. I guess that's it. Dapat yung story relatable. Ayun, exactly. Yun yung exact term. Wala akong masyado ma-comment about lesbian series and movies. Meron Kasi ba? wala. Hindi sa wala eh. Sa Netflix sobrang so hindi sa Filipino. Filipino. Sa Filipino. Sa Parang Filipino kasi wala. yung series na huli na Sorry. na lesbian, parang yung sa Channel 7P. Ano yun? Rich Man's Daughter ba yun? Ay, oo, Rich. Ay, yun pa, gusto ko lang din i-add.
alam mo, medyo ini-incorporate na rin nila. Di ba yung sinishare ko lately? Ano yun? Yung sa A Soldier's Heart. Ayan. Si Phil at si G, may kilig. No, yung pinapanood ko lang yung mga clips nila. Ay, parang si Jerome Ponce tsaka si Yves. Yun May yung sa chemistry PBB. sila. May chemistry sila. Ay, sabi ko, ang cute-cute nila daw. Then Pwede. ang naging unique siya kasi nga they're soldiers. Which is, Yeah. alam mo naman, dito sa Pilipinas. Pero, if you're it a soldier, happens, Alin? may mga LGBT talaga sa nako. sa military. Yes. Gusto mo ba magkwento ako? Diyan Sa mga marami. sa mga nakakaalam na listeners about Alter Twitter, ay marami. Yes, mga men in uniform, medyo nung first time kong jumoin sa, oh my God, Baka saksain ka. hindi, I mean, baka ma-find nila ako sa Twitter. Anyway, marami doon, mga men in uniform, police. Meron pa nga, sa Makati, ano pangalan to? Firemen. Meron. They have accounts, they have alter accounts. Yes, meron. Yeah. Wala akong masabi Police, talaga. Sundalo, Navy, name it. They Ang have mga it. lesbian sa Philippines. Hindi ko lang alam hindi ko lang ma-confirm 'yon, pero I think yung iba kasi mukhang totoo naman kasi because it's an alter account sa Twitter, they won't divulge on their real identities. So, Oo naman. diba? Maski naman ikaw may nakita ako sa alter. Mga lesbi, seryoso, meron. Hindi ko alam. Siguro ako yung lesbian na tita. Hindi masyado lumalabas. Hindi ito. Medyo umiba na tayo ng topic. Ang hirap maging lesbian sa Philippines. Kasi for me lang. Kasi hindi talaga ako Because of our nakakamit. culture siguro. Hindi ako nakakamit ng lesbian na madidate ko. Bigla ko na makikita somewhere, sa mall or what. I have to, make an effort, go to dating sites, just to find somebody na lesbian na who'd be interested to date me. Unless, siguro dahil ako rin yung type ng lesbian na wala masyadong lesbian friends. Siguro, oo. I agree with that. Kasi, for me, being with the lesbian group, para siyang marami akong competition. Siguro siguro ako yung lesbian na tita nga, na hindi masyadong I agree doon sa wala kang masyadong friends sa lesbi kasi sa experience ko, 'di ba, magkasama naman tayo since high school. In our batch, parang ako lang yung openly gay. Sa batch natin, to our listeners, maniwala kayo, ako lang. Though alam ko may iba sa kanila. Uy, ikaw lang ba? Kahit ang dami namang bakla ron. Meron mga So hindi, kasi hindi sila out. Hindi sila out. Hindi nila kino-confirm sa sarili nila. Or siguro, alam na nilang bakla sila, but they are not like me na open, loud and proud. So, nung nag-college ako, wala pa rin akong barkadang puro babae ang barkada ko. Nung nag-work ako, ayan na. In corporate setting, may mga bakla na. So parang dun ako natuto sa mga bagay-bagay ng kung ano-ano. For me, it's different naman kasi nung high school, may mga lesbians, may mga openly lesbian. Actually, mas marami. Mas marami, bilang sa kamay, pero hindi kami magbabarkada. Yan. Tapos nung nag-college ako, I studied in Saints ko kasi. So, very open with being lesbian. Yan. Pero I have friends na lesbian pero hindi kami yung tipo na nagpapakilala ng mga siguro sa walang ganun hindi kasi sa lesbian, between lesbians and gays, iba yung approach sa pakikipagrelasyon. Feeling ko, yun ang opinion ko, magkaiba ng atake. Kasi 'di ba, parang pag sa lesbian kasi parang medyo talagang seryoso eh. Oo, kasi unlike men or gays, men will be men, boys will be boys. Parang talagang flirt, talagang kaya mabilisan lang actually. Medyo gamitan. Hindi naman grabe ka. I don't like I don't like to use that word, pero let's be honest, that's it. Yung if you're going to start a relationship with gay men or gay relationship, madali lang. Kasi nga, siguro parehas kayo ng takbo ng utak dahil parehas kayong lalaki. Pero, again, iba, nag-a-attract kayong dalawa.
Unlike sa babae, or I mean sa lesbian, parang medyo, siguro dahil may hiya factor. Feeling ko Hiya lang. factor! Feeling ko lang. Tsaka kasi nga dahil you're still a girl, medyo meron kayong standards when it comes to having a relationship with the same sex. Pero hindi ko sinasabing wala kaming standards kami mga bakla. May times nang nalibog. May times na joke lang. May times na ganun talaga. Yun. Hindi kasi ako, very serious ako. Yun nga yung pinapoint ko kasi you're aiming for something. Hindi ko naman sinasabing kaming us gay men in a relationship, we're not aiming for something. Siguro mas madali lang kaming magkaroon ng relasyon or sige sabihin na natin It's hookups. available Oo, or hookups. Madali lang than lesbians. Anyways, ang dami na natin na pag-usapan at medyo Parang dami na tumaba na yung natin. So, Parang- I guess we can end this episode for today. And yun lang, Ang ganda the na topic together. was My BL God. and we Sa mga- discussed a lot of stuff. Sana meron kang listeners or followers na pinanood yung ending ng Still Together kagabi. Yeah, I I still will can't get put over our it. numbers Pota. on the description. So, kung may comments kayo, suggestions on what we can Next discuss topic. on the next episode, you can guys hit us up, message me. us, Ikaw na lang. sabihin niyo sa amin Let kung me ano yung know. magandang topic. Ayun lang. So, thank you Albert for guesting Yeah. in this Next in week ulit. today's Next week episode. ulit. Actually, hindi ko na Sino siya ba- sasabihin guest kasi magiging part na talaga siya ng show. So, Baby ko hindi. Sige, kung tayong dalawa, sinong gusto mong i-guess next? Si John? Ay, sorry. No. Wag. I-guess next. Maybe our good friend Jana, but for Busy the siya. next 3 episodes siguro will just be the two of us muna. Yeah. Parang mas cute Yeah, yun. kasi this car talks with Avrek and Jeannie. Our purpose saya. is discuss ko na kung ano talaga tong podcast namin. Mainly, it's just a personal journal of what we are doing during this quarantine season. Oo. Magandang outlet to eh. Ngayon ko lang Yeah. na-realize. It's just us expressing our thoughts. Kasi ang hirap, lalo na ngayon, We're parang working from home. Yeah, working from home. You don't get to see your friends like the usual before na when you feel something or when you Let's just get out. Ganun Yeah. lang. Labas lang. may outlet ka to distress ganyan. Ngayon wala eh. So yeah, I decided to let Albert join me in recording stuff for this podcast. Yeah. Ayun. So I guess for the next episode, a good topic would be what? Hindi ko alam. Relationship talks. Sige, relationship talks. Sige, okay lang. Wala na I'll akong think jowa, of no? a specific relationship topic. And I guess I'll let you guys know in the next few days kung ano yung topic namin. Ayun. So, masyado na mahaba yung episode. It's what? 37 minutes! Parang Ayun. dami ko pang gusto sabihin. Pwede ba? Joke lang. Ayun. So, thank you guys for listening. I know wala pa kami masyadong following, pero kung nakikinig kayo, at taga dito lang kayo sa Cavite, Yeah, hit Cavite us up. area. We can, meet Be up here in friends. Vermosa. Malapit lang kami here. Yeah. And maybe you guys can guest. Di ba? You can join us in discussing stuff. Ayun lang. Sige, bye guys! Bye! Happy Keep safe. weekend! And I'll see you guys next week. Bye!